Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahack umano ng ilang Chino ang website ng Office of the President ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg. Kabilang umano sa mga nakuha ang mahalagang dokumento tulad ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Hindi kinumpirma ng DICT at AFP ang ulat, pero patuloy raw nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents. Kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking, pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyado bansa ng Pilipinas. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Araw-araw, daan-daang libong cyber attacks o mga tangkang pang-hack sa mga website ng gobyerno binabantayan at sinasalag ng DICT. Pareho umano na hinaharap ng lahat ng bansa. Inaasahang dadami pa umano yan habang paparating ang eleksyon. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure like websites that are they're trying to deface some websites or try to introduce malicious software. Nagbabala rin ang DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts ng mga kumpanya tulad ng mga telco. Napagkakamalan nitong legit kaya sinusunod ng mga nakatanggap kahit na kukunin lang ang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet, bank o social media accounts. Pinag-aaralan na kung paano ito masasawata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Kilo-kilometro na ang nilakad ng mga lumahok sa pagpupugay o yung bagong tawag sa pahalik sa imahe ng Poong Nazareno. Pero malayo umano yan sa posibleng pila sa araw ng pista na inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong deboto. At live mula sa Quirino Grandstand, nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Vicky, sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 11,000 ang naitalang bilang ng mga namamanatang nagsadya dito sa Quirino Grandstand. Nangingilid pa ang luha ni Nanay Mary Jane habang nakapila sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Galing pa raw siya ng Pangasinan. Sa kabila nito, tila di niya alintanang mahigit 300 metrong lakaran mula sa entrada patungo sa entablado ng Quirino Grandstand. Tanga ng isang rosaryo, walang patid ang kanyang panalangin habang papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ng imahen. Para sa mga anak ko po. Para sa kanila itong iniwiwis ko palagi. For the first time, kasi yun ang hihilingin ko sana sa kanya po. Sana po. Yun lang po. Sana magabayan niya po. Ang pinagpunta ko dito para sa inyo. Sa buong maghapon, hindi pa naman naging ganun kadami ang mga nagpunta dito sa Quirino Grandstand. Malayo pa sa inaasahang milyong-milyong deboto na dadagsa sa Huwebes, sa mismong araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno.
Pero kanina pa lang, mahigpit na ang ipinapatupad na pagbabantay sa seguridad. Maya't maya ang paglilibot ng mga pulis at mga tauhan ng Philippine Coast Guard at K9 Unit. Nag-inspeksyon din sa lugar si MMDA Chairman Romando Artes para matiyak na nasa ayos ang nakadeploy nilang hanay sa lugar, ang kanilang clinic, maging ang kanilang mobile command center. Nag-deploy po tayo or nag-install ng mga cameras all around to monitor po yung situation. Yan po ay hindi lamang for traffic purposes, kasama po natin dyan ang kapulisan na nagmo-monitor ng situation para po sa peace and order. Bukod sa kanilang 5 ambulansya, aabot din daw sa mahigit 1,000 tauhan ng MMDA ang ide-deploy sa araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno. At simula noong isang araw, tuloy-tuloy din daw ang sinasagawa nilang clearing operations sa mga lugar na dadaanan ng traslasyon. Nagki-clear naman po tayo hindi lamang ng mga sasakyan na nakaharang, pati po yung kalinisan sa lugar. Pero nananawagan din po ako sa ating mga kababayan, alam naman po nila yung ruta ng parada. Sana po wag tayo magkalat ng kahit ano na pwedeng ikasugat po ng ating mga deboto, lalong-lalo na marami sa kanila ay sumasama po sa prosesyonan na kayapa. Samantala, simula bukas, gagamitin ang X-ray at walk-through scanner sa may entry point sa may Palangka Street papasok ng Quiapo Church. Kukumpiskahin umano ang mga ipinagbabawal na gamit, lalo na yung mga bagay na maaring makasakit. Dahil magiging maigpit ang pag-check sa mga gamit, asahan na ang pagbabagal sa pagpasok sa naturang entrada. Kung sakali pong umulan, ang pinapayagan lang po natin ay yung pong transparent na raincoat o yung poncho. Kung magdadala po tayo ng trash bag, yung transparent lang. Bawal din po yung paninigarilyo. Yung pagdadala po ng replika ay yung maliliit lang pinapayagan natin. At kung na rin po tayo magdala ng mga alagang hayop, sharp and pointed objects. Meron din po tayo yung iiral na gun ban. Siyempre, meron po tayong liquor ban within 500 meters radius dito po sa may Quirino Grandstand at saka sa may Quiapo area. Samantala, Vicky, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga namamanata dito sa Quirino Grandstand at inaasahan nga na habang papalapit ang araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno ay mas dadami pa ang daragsa dito sa Quirino Grandstand. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin nitong Disyembre kumpara noong Nobyembre. Sa pagpasok naman ng taon, hindi na lang mahal na presyo ng bigas ang problema, kundi mahal na kamatis na rin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Naging pirming hamon sa magtatatlong taon ng Administrasyong Marcos ang nagtataas ang presyo ng iba't ibang pangunahing bilihin. Dumaan ng bansa sa nakakalulang presyo ng sibuyas, sili at maging ng patatas. Ngayon pinag-uusapan ang mataas sa presyo ng kamatis at ang hindi malutas-lutas, ang mataas sa presyo ng bigas. Hindi na pag-usapan sa unang full cabinet meeting ngayong taon ang food security at presyo ng pagkain. Pero hiwalay daw na pupulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture kaugnay nito, kasabay ng pagtiyak na tinututukan ito ng gobyerno. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply but the prices don't go down. They go up. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling. But we are looking at all this. Yung kamatis is local production. Bakit mataas? Kung dato sa pagbabasehan, nagbubunga naman daw ang ginagawa ng gobyerno para maghinay-hinay ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Kahit pa tumaas ito sa 2.9% itong Disyembre mula sa 2.5% noong Nobyembre, base sa datos sa ilalabas ng Philippine Statistics Authority. Dahil sa buong taong 2024, nasa 3.2% ang naitalang inflation rate, di hamak na mas mababa sa 6% noong 2023. Pasok din yan sa 2 hanggang 4% na target ng gobyerno para sa taong ito. Pero hindi lang bilihin tulad ng pagkain kundi mga samot-saring bayarin ang kailangan ding matutukan na may kinalaman sa inflation tulad ng nagpataas sa inflation nitong Disyembre. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay na may 2.4% inflation at LPG na may 7.8% inflation. Pinulong kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga economic managers sa kinabibilangan ng NEDA, BSP at Department of Finance.
Bagamat ikinatuwa ang mas mababang inflation sa buong taon, ipinag-utos ng Pangulo na huwag magpakakampante at manatiling handa dahil naririyan pa rin ang mga dahilan para muling sumirit ang mga presyo tulad ng mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo at ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Binigkis ng masidhing pananampalataya ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na nakiisa sa pagpupugay o bagong tawag sa pakalik. Bukod sa mga galing probinsya, meron ding mga dayuhan. Narito ang aking pagtutok. Mula man sa magkakaibang lugar, tila nagbuklod naman sa pilang ito ang mga lumahok sa pagpupugay o bagong tawag sa pakalik. Iisa sila sa adhikaing mahawakan ng imahen ng mahal na Poong Nazareno para personal na maiparating ang laman ng kanilang puso't isipan. Mula pa sa Malolos, Bulacan at mag-isang lumuwas ang 84 anyos na si Lola Leonora. Hindi siya nagpahadlang sa kirot ng mga tuhod tuwing hahakbang. Mapasalamatan lang ng personal ang senyor sa pagtupad sa hiling niya noon na gumaling sa pagkakabalda. Maginawa po katawang ko, masakit lang po talaga tuhod ko. Pero tinanggal niya na po yung kasakitan. Dati po inubuhat po ako. Ngayon po hindi na. Dito na rin sa grandstand siya mananatili at matutulog bago sumabay sa traslasyon ng Poon Paquiapo sa Huwebes ng madaling araw sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Ayaw na po nila akong papuntahin dito. Sabi ko, huwag niyo akong awatin. Nag-uumapaw na pasasalamat din ang nagtulak sa 71 anyos na si Mang Catalino para lumuwas mula Batangas at pumila ng ilang oras para sa pagpupugay. Gusto ko pong magpasalamat sa kanya sa aking mga hiniling na masasakit sa aking mga katawan para mapagaling niya ako. Hiniling ko sa kanya yung kusang nawala, kaya ako narito para magpasalamat sa kanya. Sa unang pamamanata naman ni Aling Nati at Clarolyn, bit-bit nila ang hiling na makabangon sa hirap at umigi ang lagay ng mga kaanak nilang may karamdaman. Yung panganay ko po na bone alignment. Yung anak naman ng asawa ko sa una na panganay po, may hyperthyroid po tsaka enlargement of heart. Ano po ang hiling ninyo sa mahal na Poon? Magkaroon talagang sariling bahay po para sa mga anak. Bakit to? Kayo ba'y binagyo? Ano nangyari? Ba't nawala kayo ng bahay? Naibinta po. Dahil nalugi ang business. Ang ilan naman gustong humingi ng tawad sa mga kasalanan. Hindi naman tayo perfectong tao, nakakapagsalita tayo ng minsan hindi tama. So yun ang una yung adhikain na may parating sa kanya. Pangalawa po? Ay yung mga anak ko na sana gumanda ang buhay, na hindi na sila mapariwara. Tila nagsilbing tulay din ang pananampalataya para sa kaibahan sa wika at kultura ng mga turistang Briton na aking nakausap. We saw the big crowd of people, we saw the queues, and we asked some people what is going on, and they said, well, it's a Christian celebration of the Black Nazareno, and we thought, well, we're two young Christian boys, let's go and experience this, because we don't celebrate stuff like this in the UK. I've never seen a Black Nazareno. Usually the celebration in the UK is around Christmas time, but no, we don't have this over here. So yeah, we thought we'd come see what it's about. My father's ill at the moment, so I'm going to be praying for him. Samantala ang entablado kung nasaan ang mahal na Poon, punong-puno na ng adorno. Nakabantay naman para mapanatili ang peace and order ang MMDA. Katuwang ang PNP Special Action Force na inabutan pa namin ang deployment sa ground kanina. May panibagong pagputok na naitala sa Bulkang Taal kagabi. Dahil yan sa pagdampi ng magma nito sa tubig. Nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 7:30 kagabi, nang biglang pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas. Kahit madilim ang paligid, naaninag pa rin sa kuha ng IP camera ang ibinuga nitong plume o pagsingaw na umabot sa 600 metro ang taas o katumbas ng 2 Eiffel Tower. Ayon sa PHIVOLCS, isa itong minor phreatomagmatic eruption o pagputok na nangyayari kapag nagkaroon ng contact sa mainit na magma ang tubig sa ilalim ng bulkan. Kasabay raw nito ang isang volcanic tremor o pagyanig ng bulkan na nagtagal ng 3 minuto. Ang pagsabog sapol din sa CCTV ng MDRRMC ng Bayan ng Talisay. Sa ngayon, nananatili ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissures. Paalala rin ng PHIVOLCS sa mga residente, posibleng masundan pa ito ng mga biglaang pagputok ng steep, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng nakakalasong gas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Inungkat ng komite sa Kamara ang umano'y pagre-report ng ilang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Isinusulong din nila ang retroactive refund sa ilang bayaring ipinasa ng NGCP sa mga consumer ng kuryente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the It's here. About their management of NGCP. Yes. That's what they're reporting. Yeah. That's suspicious, sir. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamay-ari at management ng NGCP. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung legality po ng kanilang stature dahil dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that enough to revoke the franchise? I think that there needs to be a reorganization to reestablish Filipino ownership of NGCP, and Filipino management. We request that NGCP given time to Okay. submit a response to address the concerns of the committee. Itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaliktad ng komisyon ang desisyon, pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Halos 3 billion din po yun. So, ng franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward, so from the August 2023. What is the rule of the Supreme? If you could consider that it should be retroactive. We will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na kung meron nga, hindi cash ang magiging refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinalakay sa Senado ang panukalang right sizing o yung reorganization sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-asang makatipid. Kabilang sa mga sisilipin, ang mga mandato at trabaho ng ilang ahensya at personnel. Nakatutok si Mau Gonzalez. Imbis na downsizing o pagpapaliit ng gobyerno, right-sizing ang terminong ginamit ng Senado sa panukalang batas na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang bumuwag o bumuo ng mga ahensya o maglipat ng mga empleyado. Pero hindi raw ibig sabihin na magkakasibakan ayon kay Senate President Cheese Escudero. What is the expected savings that we plan to achieve through this bill? I hope that this is not only fashionable, Mr. Chairman, no? Dahil
Alam niyo naman sa US, they created the Department of Government Efficiency. Around 3 billion pesos worth of savings po ang ma-generate. Maliit lang 3 billion out of 6.3 trillion budget. Yeah, it depends po on the tier, on the number of the employees or the program that will be right-sized. If, for example, at 7% will be right-sized, it will be, the net savings would be approximately 8.7 billion. It's an incomplete figure because you have to pay separation din eh. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Hirit ng mga senador, maraming ahensyang tila na pag-iwanan na ang mandato o redundant. An example, Senator Win, is NAIA. Halos lahat ng trabaho ng taga-NAIA ginagawa na ng privatized entity nung pinrivatize yan ng gobyerno. Hanggang ngayon, andun pa rin lahat ng empleyado walang ginagawa. With all due respect to the OMB, kasi yung trabaho ng OMB nanguhuli ng CD. No? Pero alam naman natin, wala nang gumagamit ng CD ngayon. Diba? Puro YouTube na ngayon. All of these departments receive either 300 million, 400 million. And during the budget deliberation, Mr. Chairman, nakikita ko talagang pipilitin lang nila, gagawa sila ng kahit anong project para sabihin na kailangan nyo kami. It is part of the study that the committee will do so that it will be able to recommend the proper or necessary steps. That includes to review the mandates of these different agencies. Pwedestyon naman ni Escudero kung bakit hindi kasali sa right sizing ang mga guro at ibang teaching-related positions. Ang mga principal daw halimbawa, malaki ang sweldo pero hindi nagtuturo. Kaya ang ganda ng student to teacher ratio mo sa papel. Pero sa classroom ang pangit kasi hindi naman talaga nagtuturo yung mga yun All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na nila magturo. Which is unfair, to say the least, for teachers who are actually performing that function. Sagot ng Department of Education, inaayos na nila ito ngayon. Dagdag ni Escudero, ganito rin ang sitwasyon sa military and other uniformed personnel. Kaya tinataas na natin ang sweldo ng teacher, ng pulis at ng sundalo dahil pinagtatanggol nila yung bayan. Tapos tigataas ng barikada sa gate ng Camp Aguinaldo. Yung sundalo, trabaho ng sundalo, hindi trabaho ng security guard at driver. Yung trabaho ng pulis, hindi trabaho ng alalay o secretary sa anumang opisina. Giit naman ng Department of National Defense, hindi dapat isama ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang right sizing. Based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Men in uniform personnel, sir. This deals with the national security of the country. Therefore, there are separate arrangements or standards. Tinutulan naman ng grupo ng mga government employee ang right sizing dahil unang tatamaan daw ang mabababang posisyon. Yung mga contractuals at contract of service po, laging sila unang matatanggal niya kahit may right sizing o wala. Kung talagang nagtitipid tayo, ba't parating mga kawani ang ating ang laging bawasan? At ito pa po, bakit rank and file, hindi yung matataas? May point naman kayo doon. Di po ba, we are forced to oppose this bill to protect the rank and file employees. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagpaabot ng tulong sa mga pamilya ng mga POGO worker na pinadeport ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bukod sa livelihood program, inaayos na rin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga anak. Nakatutok si Ian Cruz. Mahigit 20 POGO moms ang nagsadya sa dating POGO Hub sa Pasay para tanggapin ang ayuda mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para yan sa mga sanggol na anak nila sa mga dating nagtatrabaho sa iba't ibang POGO Hub na napaalis ng Pilipinas kasunod ng POGO ban. Dahil lumalaki ang gastusin, humingi na ng tulong sa DSWD at TESDA ang PAOK. Meron na kaming coordination na ginawa with DSWD and dito sa TESDA, mag-i-enroll sila ng livelihood program para kahit papano meron silang pantustos doon sa pagpapalaki sa bata. Lahat ng mga sanggol at bata, wala pang documentation, kaya nakikipag-ugnayan na rin sa PSA ang PAOK para maayos ito.
para magkaroon sila ng birth certificate. And of course, kung kailangan pabinyagan yung bata, siguro baka makatulong kami dyan. May isang Vietnamese na nagsilang ng sanggol nila ng isang napadeport na Chino. Lumalabas nga yung bata parang stateless na wala siyang nationality, wala siyang ano. So, yun ang isang coordination na gusto naming malaman siguro sa DFA naman yan. As to paano natin aayusin yung documentation nitong bata dahil parehong foreigner ang tatay tsaka yung nanay. Bagamat January 1 pa epektibo ang Pogo ban, may intelligence report na nakalap ang PAOK kaugnay sa maliliit na operasyon ng mga Pogo sa iba't ibang lugar. Paalam ng ilan sa mga pulis o LGU, call center sila. Mas marami. Mas marami sa 100? Pwedeng 100 o mas marami sa 100. Kasi mga maliliit na lang ito Although, hindi pa natin sigurado na nakapagtayo na yung iba. Kaya sa tulong ng DILG ay pinapaalam ng PAOK ang mga red flag sa mga nagbabalak magtayo ng Pogo operation sa kanilang lugar. Pinaghahandaan na ron ng PAOK ang pagtugis sa kanila. Malapit na. Actually, in a few days or weeks baka may mga resulta na tayo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Nababahala ang Malacanang sa presensya ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang investigasyon naman sa underwater drone na natagpuan sa Masbate, posibleng abutin ng hanggang 8 linggo. Nakatutok si Chino Gaston. Mula nang namataan nito malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal noong Sabado, binuntutan na ng BRP Cabra ng PCG ang Chinese Coast Guard 5901 o ang tinaguriang monster ship. Kahapon nasa 80 nautical miles mula Lubang Island sa Occidental Mindoro ito. We are reminding you that you are within 76 nautical miles. Ilang beses ni Radio Challenge ng PCG ang monster ship pero hindi raw ito umaalis ng EEZ. Nababahala na ang Malacanang sa pabalik-balik na paglalayag ng monster ship sa exclusive economic zone ng Pilipinas. We have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. Minomonitor din yan ng AFP, pati ang iba pang barko ng China sa EEZ. PCG, PLAN, and the Maritime Militia. Research vessel on the eastern seaboard, on the Northern Passage. We take this seriously. We will not be deterred in spite of the illegal presence of any foreign vessel. Samantala, aabot pa ng hanggang 8 linggo bago matapos ang forensic investigation sa natagpuang underwater drone sa may San Pascual, Masbate. May halos kaparehong drone na nakuha ang AFP noong nakaraang taon na ipinasuri na rin. Pero di pa rin isinasa publiko ang resulta para malaman kung sa aling bansa ito nagmula. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nothing but mixed emotions ngayon si Sofia Pablo para sa upcoming series nila ni Alan Ansay na Prinsesa ng City Jail. At kasama sa abangan simula January 13 ang mamumuong love triangle ng mga bida. Bakichika kay Lars Santiago. Sa madilim na kulungan, siya ang liwanag. 6 na araw na lang, mapapanood na sa GMA Afternoon Prime Series ang Prinsesa ng City Jail. Kinakabahan na nga raw ang isa sa mga bida na si Sofia Pablo dahil first title role niya ito na mapapanood tuwing hapon. Very honored, grateful, pero mas excited kasi the project is really beautiful. Dami mong matututunan. Ang makakatambal naman niyang si Alan Ansay, halos hindi pa rin makapaniwala na nakaabot na ang love team nila ni Sofia sa paggawa ng isang malaking project. Parang unbelievable siya. Before yung mga ginawa po namin, medyo napakute lang. So dito, kumbaga mas napakita ko pa po na mas nag-level up pa. Hindi biro ang lineup ng mga kasama ni na Sofia at Allen sa Prinsesa ng City Jail. At halos lahat ay present sa idinaos na media conference. Kabilang dyan sina Beauty Gonzalez, Dominic Ochoa, Denise Laurel, Will Ashley, Ina Peleo, Kim P. De Leon, Jean Saborit, Ian Laurel, Radson Flores,
Pauline Mendoza at iba pa. Working with them, ang dami ko pong natutunan kasi na-observe ko rin yung parang methods of acting nila. Kasi dito po ma'am ko si Miss Ayan. Yung mga eksena po namin dito, sobrang bigat po talaga. Nung naka-eksena ko siya, wala pang hindi pa action, talagang mararamdaman mo na, kaya madadala ka. Karamihan sa mga eksena sa serye ay kinunan sa totoong city jail kung saan marami ring mga nakakulong. Dapat ding abangan ang magiging love triangle sa serye dahil talagang magiging mahigpit ang pag-aagawan ng mga karakter ni na Allen at Will na sina Xavier at Once kay Princess, ang karakter ni Sofia. Na-excite din ako doon na pag nakilala na nila si Xavier and si Once. Sino ba kaya gusto ni Princess? Wow. Si Princess po, makikita po natin yung sa kwento. Xavier and Once are two really different characters. Gusto mo yung simple guy, yung best friend na always there for you. Siyempre kay Once ka, pero if gusto mo yung mga ngarap ko na, ang guwapo! Kay Xavier ka. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, walang bagyo pero inulan at binaha ang ilang lugar sa bansa. Hala, grabihan na sa baha, sir. Uy! Jackie, ayaw kumpiyansa. Rumagasa ang tubig sa ilog na yan sa Malita, Davao Occidental. Kwento ng mga residente, biglang tumaas ang tubig dahil sa mga pag-ulan. Lagpas 1 oras daw ang lumipas bago tumila ang ulan pero unti-unti namang humupa ang rumaragasang tubig sa kanilang lugar. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Posibleng maulit yan bukas base sa datos ng Metro Weather. Mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas sa Cagayan, Isabela, Central at Southern Luzon. Pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, may matitinding ulan lalo bandang hapon na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Naglabas na rin ng special weather outlook ang Pag-asa para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Mula po bukas hanggang sa Huwebes, January 9, magiging bahagyang maulap at hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Maynila. Samantala, kinumpirma rin ng Pag-asa ang La Niña condition o hindi pangkaraniwang paglamig ng karagatan sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Kabaligtaran ito sa Western Pacific o sa bandang Pilipinas kung saan umiinit naman ang karagatan. Ang epekto niyan sa ating bansa, above normal rainfall at mas mataas na tsansang may mabuong bagyo. Posibleng magpatuloy yan hanggang sa buwan ng Marso. Kabi-kabila ang tambak ng basura sa Recto Avenue sa Maynila. Kung normal ang koleksyon ng basura sa Maynila, dapat umano nahakot na ito kanina pang umaga. Mabagal yung naghahakot ng basura dyan. Mahirap lang magsalita. Bali, kanina lang po yan. Pero pahapon na, hindi pa rin dumaraan ang truck ng basura sa Recto. Mas matindi pa sa Blumentritt dahil kahapon pang walang humahakot ng basura. Nakakasuffocate po yung amoy. Delikado sa mga may asthma, may ano. Oo nga, lagi nyo bandaanan mo ito? Hindi, ngayon lang po yan kaganyan, after ng Christmas. Awa-awa kami rito. Naipunan ng basura sa kalsada ang lungsod dahil inabando na umano ng Lionel Waste Management Corporation ang garbage collection sa huling araw ng kontrata nito sa Maynila. We are currently validating all these reports sent to us. Noong 31, which is the last day of Lionel, meron silang initial na ginawang trash collection pero hindi na tinapos. Example, ang collection sa barangay is 2 beses, 1 beses na lang sila nangolekta. Kaya pagpasok ng January 1, nagulat talaga lahat na maraming tambak na basura. Itinanggi ito ng Lionel. Ibinilin daw nila sa kanilang mga tauhan na gawin ang trabaho hanggang sa huling araw ng kontrata. Sinabi rin sa pahayag na kaya hindi sila nagbid para sa bagong kontrata ay dahil sa laki ng utang ng lungsod sa kanila na umaabot sa mahigit 561 million pesos. Yung dahilan nila na hindi na sila nagbid sa 2025 contract due to alleged unpaid obligation of 561.4 million is false. Unang-una, hindi yan ang binigay nilang dahilan nung nagsabi sila kay Mayor na hindi na sila magpa-participate. The reason that they gave was personal in nature, not contractual in nature. 2 kontratista ang pumalit sa Lionel, ang Metro Waste at Fileco. Natsyempohan namin ang Metro Waste sa Moriones na naghahabol sa backlog collection. For today, meron pang iilang mga areas but the Mayor has already made a pronouncement na
dapat si Metro Waste at si Fileco matapos nila ang hauling of all backlog collection by Friday. Siniguro naman ng City Hall na may nakalatag na sistema ng garbage collection para sa traslasyon at hindi ito makakadagdag sa problema ngayon ng syudad sa basura. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 5 araw bago ang pagsisimula ng election period, may paalala ang COMELEC tungkol sa mga checkpoint sa ilang mga lugar sa bansa. Habang may nakatakdang pulong naman ang komisyon sa PNP para suriin ang mga idedeklarang areas of concern. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagsisimula ng election period sa linggo, January 12, sinabi ng Commission on Elections na asahan na ang mga checkpoint at mas mahigpit na pagpapatupad ng gun ban. Pero paalala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat alam ng lahat ang kanilang karapatan. Pinayuhan din niya ang mga magpapatupad ng checkpoint na huwag umabuso. Kung ano lang yung nakikita, yun lang ang pwedeng maki-inspect at hindi pwedeng magpababa ng tao, magpabukas ng kung ano-ano. Iiwasan ang paglalagay ng checkpoint doon sa mga madidilim na lugar. Yung mga mag-checkpoint, naka-uniforme. May mga pangalan. Limitado lang daw ang pinapayagang magdala ng baril, kaya dapat matiyak na may permit maging ang mga security personnel ng mga politiko. Yung mga bodyguards hindi po. Kinakailangan i-apply yan ng mga halimbawa, kung ikaw ay isang kongresista, automatically exempted ang senators at congressmen. Pero yung mga security personnel nila, kinakailangan din nila mag-apply. Sa Huwebes, makikipagpulong si Garcia sa Philippine National Police para daw masuri ang mga idedeklarang areas of concern kaugnay sa eleksyon. Nanawagan din siya sa PNP na buwagin ang mga private armed groups sa bansa dahil magiging banta raw ito sa eleksyon. Inilahad din ni Garcia na marami silang natatanggap na hiling para malipat ang mga presinto na gagamitin sa eleksyon. Pero magiging mahigpit daw ang COMELEC dahil posibleng hakbang ito ng ilang politiko para malipat ang botohan sa kanilang mga baluarte. Lilipat mo sa bahay, sa tabi ng bahay ni Mayor, ang pagboto. Tapos yung lahat ng kalaban ni Mayor hindi makakaboto. Ay, usong-uso yan. Gasgas na strategy po yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Getting to know each other sina My Ilonggo Girls stars Jillian Ward at Michael Sager. Sa muling pagsalang naman ng star of the new gen sa GMA Integrated News interviews, naging emotional si Jillian nang ibahagi ang malungkot na balita tungkol sa kanyang pamilya. Makichika kay Nelson Canlas. Don't let this sweet moment fool you. Dahil ang kilig sa eksenang ito sa upcoming Kapuso Prime series na My Ilonggo Girls, pinag-aralan pa raw ng first time na mag-love team na sina Jillian Ward at Michael Sager. Nag-uumpisa pa lang ang dalawa na mas makilala ang isa't isa. Sa pag-upo ni na Jillian at Michael sa GMA Integrated News interviews, nireveal ni Michael ang first time niyang makilala si Jillian years ago at napahanga na raw siya sa dalaga. My first guesting on TV when I first started was with Jill sa Mars Pamor, and that's when I got to actually talk to her. And of course po at the time sabi ko, hala, kinakabahan ako na nahihiya. Sabi ko, hello Jill. And it was a surprise to me na she was very approachable, napakabait, napaka-humble. And ang maganda pa doon, she gave me advice for the future. And parang kinilig ako ng slide kasi, you know, for someone to think of you in that way. Ngayong nagiging close na ang dalawa, mas nasasabi na raw ni Michael ang mga kailangang i-improve ni Jillian sa kanyang sarili. This has come up in a conversation before. We said communication. Communication for her. Kasi we were talking about yung mga weaknesses nga namin in life. And sabi ko, nako Jill, communication is key. So, minsan kasi hindi ko nasasagot yung messages niya. Hindi lang sa akin. Kasi lagi niya sinasabi. Pero nag-improve na ba siya in terms of expressing herself? Super po. Months na later, it's nice seeing her being able to open up na parang we see each other as friends na and someone that we can talk to. Ano man yan. Aminado si Jillian, nahirap nga siya sa pag-express ng sarili. But what's about to come up sa aming interview is unfiltered and unexpected. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkwento si Jillian tungkol sa ilang hindi na pag-uusapang bagay tungkol sa kanyang sarili,
sa kanyang pamilya at sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi ako nag-open up madalas. I mean, sabi nga ni Michael, di ako marunong makipag-communicate minsan. So mostly po ang thoughts ko, nasa sarili ko lang. Pero siguro isa po sa mga masishare ko na recent, like last year, nag-separate yung parents ko. So, naging sobrang... Oh, this is the first time you're sharing that, huh? Yes, first time ko pa i-share. Naging sobrang hirap siya for me, honestly. Yun po yung mga time na nagpapa-interview po ako, tapos sinasabi ko na parang, I feel burnt out. Pero honestly, hindi po ako burnt out lang. Talagang emotionally exhausted po ako kasi may time na naririnig ko yung parents ko na nag-uusap sila ng madaling araw bago ako mag-taping. Tapos, I have to act like hindi ko naririnig yung mga conversations nila. Tapos po, kaya po, pag pupunta ako ng taping, kaya kong umiyak ng 14 hours a day kasi totoo po yung emotions. So doon mo nilalabas? Doon ko po nilalabas kasi sa house hindi ko nilalabas yung iyak ko, yung galit ko. Ayun, parang hindi ako sobrang expressive sa personal life ko. So nilalabas ko po siya sa eksena. Hindi na napigilan ni Jillian ang kanyang emosyon, lalo't nang ibabaw ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ina. Sorry na, very emotional. Message ko sa mama ko na, well, my mom is my life. So, wait lang. So, lahat po ng ginagawa ko, it's for her. Well, my dad din and my siblings, pero more on my mom. I super love my mama. So, I hope she's proud. And, kasi po when she was growing up, hindi niya na-achieve lahat ng gusto niya ma-achieve. So gusto ko lahat ng hindi niya na-achieve for herself, i-achieve ko sa sarili ko for her. My mom had doubts about having me at first kasi she was very young. I want to prove sa kanya na hindi siya nagkamali. And I want to make her proud. And I'm so proud of her kasi yung mom ko din, hindi din po siya nag-share ng mga pinagdaanan niya, pero grabe yung mga pinagdaanan ng mother ko, and I'm so proud. Mas marami pang ire-reveal si Jillian sa itinuturing niyang most challenging times sa kanyang paglaki sa part 2 ng aking interview sa GMA Integrated News Interviews. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Umabot ng mahigit 400,000 pesos ang hospital bill sa pagpapa-ospital ng mister ni Leonora nang putulan ng paada sa komplikasyon sa diabetes at ma-stroke pagkatapos ng operasyon noong nakaraang Nobyembre. Nang ibawas na ang personal insurance, PhilHealth at PWD discount, may natira pa ring 65,000 pesos. Inutang na ito ni Leonora at binabayaran hanggang ngayon kada sweldo. Bakit pagka may sakit ka na, pinapahirapan ka pa sa bill, samantalang pag wala kang sakit nung may trabaho ka, nandyan yung tax. Yung PhilHealth, one-time deduction lang naman po yun eh. Tapos napakaliit pa. Nagulat nga ako dun sa bill namin, mas malaki pa yung discount ng PWD. Walang binabayaran ng 80 anyos na si Magno Galgana kung nako-confine siya dahil sa sakit na COPD. Pero bilang outpatient, nagdarasal na raw siyang may makatulong sa kanya. Kahit kasi may discount, mabigat pa rin ang kailangang bayaran para sa check-up, laboratory at gamot. Mahirap talaga. Lalo na sa kamukha ko na isang senior. Mukhang bibigat pa ang medical bills ngayong taon. Sa isinagawang Global Medical Trends Survey ng Willis Towers Watson, isang multinational insurance company, nitong taon posibleng tumaas ng mahigit 18% ang medical cost sa bansa. Hindi raw maiiwasan ang pagmahal sa pagpapagamot, sabi ni Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines. Wala tayong choice, ganun talaga. Lahat po tumaas, mga medical supplies, lahat po, pati sweldo ng ating mga nurses. So, expected po na ang hospitalization tataas din. Para sa PhilHealth, makakatulong dapat ang pagtaas nitong Enero ng 50% sa case rate ng nasa 9,000 PhilHealth packages. Isang problema, ayon sa PhilHealth, sumasabay ang pagtaas ng singil ng mga ospital sa pagtaas ng mga benepisyo ng PhilHealth. Wala raw kasing batas na magre-regulate sa paniningil ng mga ospital. At
at ating hiling din sa ating mga ospital at sa ating mga doktor na sana ay wag namang sabayan ng pag-i-increase din ng kanilang paniningil o ng kanilang presyo. Dahil walang regulasyon, pinag-aaralan ng PhilHealth ang pagtakda ng ceiling price na pwedeng singilin ng mga pribadong ospital. We need to negotiate with the facilities and with the doctors, and also with that, we need to get their actual cost para alam po natin kung gaano natin kataas or gaano kababa isi-set yung ating fixed co-payments. Pero sabi ng Department of Health, dapat lang magpakitang gilas ng PhilHealth. Sa ngayon daw, mahigit 40% ng gasto sa pagpapagamot sagot ng pasyente. 10% lang ang naibabawa sa hospital bill dahil sa PhilHealth. Mas mataas pa ang nakukuhang tulong ng pasyente mula sa medical assistance ng DOH. Ang trabaho ng PhilHealth ay bayaran ng benepisyo ng mga miyembro nito. At para mangyari yun, dapat mabilis yung bayad. Ikalawa, yung pag-estima ng amount na ibabayad, tama. Sana nga raw may magbago, sabi ni Leonora, dahil nang mabaon sa utang dulot ng hospital bill, halos hindi na niya mabili ang mga gamot na kailangan ng kanyang mister. Sa totoo lang, dinadaya ko na yung gamot niya. Meron siyang 3 times a day, twice a day ko na lang. Meron siyang twice a day, once a day na lang. Dinadaya ko lang para lang siya makainom. Sandamakmak yung reseta niyan eh. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.